So itong lalaki na ito ay magtatangkang dayain ng lottery para makuha ang $24 million. Ang pangalan niya ay Eddie, nakatira siya sa Iowa, at isa siyang computer programmer sa isang multi-state lottery association. At gagamitin niya ang posisyong ito para isagawa ang pinakamalaking dayaan sa lottery na ito. Si Eddie ang director ng seguridad sa Multi-State Lottery Association. Bahagi ng trabaho niya ang pagdidisenyo ng software na pumipili ng panalong numero sa lottery ng random. Nasa trabaho na ito si Eddie ng halos 2 taon. Hanggang sa isang araw ay nangyari ito. Nasa trabaho siya noon at nakikipag-usap sa isang katrabaho. Nang biglang nagbiro ang katrabaho at tinanong si Eddie kung nilalagay niya ba ang sariling secret winning number sa software. Napaisip si Eddie at sinabing, "Ha? Ano?" Tapos sabi ng katrabaho, "Bro, ikaw ang gumagawa ng software, kaya pwede mong iset ang winning numbers." Napagtanto ni Eddie, "Oo nga no, ako ang gumagawa ng software. Pwede kong ang dayain ito, manalo sa lottery at yumaman." At yun na nga, nagka-idea na siya. Kaya nagsimula agad si Eddie at nagsulat ng code sa Computer Multi-State Lottery Association. At ang code na ito ay tutulong sa kanya na hulaan ang panalong numero. Isang gabi ay nag-overtime siya sa opisina at wala nang ibang tao roon. Kumuha siya ng mga dilaw na sticky notes at sinimulang isulat ang iba't ibang posibleng panalong numero para sa lottery na magaganap sa Colorado. Malaki ang jackpot sa lottery sa Colorado, 4.8 million, kaya marami ang nakataya rito. Pero may problema si Eddie. Hindi siya pwedeng basta-basta na lang pupunta sa Colorado at tumaya ng lottery. Empleyado siya ng Multi-State Lottery Association. Labag sa patakaran ng kumpanya na tumaya sa lottery ang mga empleyado nito. At saka, magiging kahina-hinala kung mananalo ng jackpot ang isang empleyado ng lottery. Kaya kailangan ni Eddie ng isang taong tataya para sa kanya. Kaya anong ginawa niya? Nirecruit niya ang kapatid niyang si Tommy. At si Tommy ay isang sheriff's deputy pa naman. Pero sakto namang may balak siyang pumunta sa Colorado. Dahil pupunta siya roon para maghanap ng Bigfoot. Oh, hindi ito biro. Maglalakbay siya sa ibang estado para maghanap ng isang legendary mythical creature. Siguro mahilig lang talaga siya sa ganitong bagay. So anyway, kinontak ni Eddie si Tommy at sabi niya, "Hey, habang nandyan ka sa Colorado naghahanap ng Bigfoot, pwede mo bang tayaan itong mga lottery numbers na meron ako? Kasi sigurado, isa diyan ay mananalo." At pumayag naman si Tommy. Ngayon, habang nasa Colorado si Tommy ay wala siyang nakitang Bigfoot. Pero bumili siya ng maraming ticket sa lottery. At tama nga ang hinala nila dahil pagdating ng draw ay boom! Panalo ang isa sa mga ticket ni Tommy. Pero hindi siya nanalo ng buong 4.8 million dahil may iba pang nanalo. Kaya hinati-hati ang premyo. Pero kahit ganon ay nakakuha pa rin si Tommy ng halos $570,000. At syempre, hinati niya ito kay Eddie. Pero hindi pa tapos ang panloloko ni Eddie. Sobrang dali lang kasi noon. Kaya sa loob ng susunod na 10 years ay ginamit ni Eddie ang magic software niya. At nakukuha niya ang mga winning numbers. Tapos nagpapahanap siya ng ibang tao si Tommy. O kung sino man ang kasabwat niya noon para pumunta sa ibang states, tumaya sa lottery at kunin ang panalo. At nanalo sila ng malalaki, $222,000 sa Kansas, $780,000 sa Wisconsin, $900,000 sa Oklahoma. Sobrang laki ng kinikita niya. Hanggang sa isang araw ay nagkamali si Eddie. Pumasok siya sa isang convenience store at siya mismo ang bumili ng isang winning tickets. Makikita mo siya rito nakaitim na hoodie, mukhang sobrang kahina-hinala. Hello. Can we have hot dogs? Yes, sir. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Siguro ay masyado na siyang kampante at nagawa ito. Pero ang lottery na tinayaan niya ay hindi basta-bastang lottery.
Ito ang Hot Lotto na may napakalaking jackpot na 16.5 million. Bumili siya ng mga ticket at pumili ng mga numero. At ang mga napili niyang numero ang nanalo. At boom! Jackpot siya. Pero may problema na naman. Hindi pa rin niya ito pwedeng kunin ng personal. Kailangan niyang humanap ng ibang tao na pwedeng kumuha nito para sa kanya. Samantala, alam ng Lottery Commission na may nanalo. Alam nilang may nakatama ng winning numbers. Hindi lang nila alam kung sino. Kaya naghihintay lang sila kung sino ang magpapakita para kunin ang premyo. Kaya lumalabas sila sa TV at nag-aanunsyo. Well, it's been almost a month since we had announced that we had a Hot Lotto, $16.5 million Hot Lotto winner. The Iowa Lottery has been looking and asking for everyone to please check their tickets. Kaya kailangan na talagang makuha ito ni Eddie. So kinausap niya ang kaibigan niyang si Robert na nasa Texas. Si Robert ay matagal nang tumutulong kay Eddie sa scam na ito. Pinakiusapan ni Eddie si Robert na tulungan siyang malaman kung paano makukuha ang 16.5 milyong jackpot na napanalunan niya. Kaya tinawagan ni Robert ang kakilala niya sa Canada. At sinabi niya rito na tumawag sa Iowa at sabihin na siya ang may panalong ticket. 10 buwan matapos i-anunsyo ang panalong numero, ay may isang random na lalaki mula sa Canada na tumawag sa Iowa. At sinabing siya ang may panalong ticket. Pero sinabi niyang may sakit siya kaya hindi siya makakapunta ron ng personal. At kailangan na lang daw ibigay sa kanya ang premyo. Pero ang Lottery Commission ay parang, talaga? Kaya nagsimula silang magtanong tungkol sa araw kung kailan niya binili ang ticket. At saka, ano suot mo nung araw na yon? Kasi nagdududa sila at sinusubukan nilang hulihin ang kasinungalingan niya. Kaya, nagbigay ng description ng lalaki mula sa Canada. Pero hindi tugma ang description niya sa CCTV footage ng lalaking bumili ng ticket. Kaya sabi ng commission, hindi ikaw ang nanalo, tol. Manatili ka na lang sa Canada. Kaya si Robert ay naghanap ng ibang paraan. Kumuha siya ng ilang abogado para kunin ang premyo. At nung pumunta ang mga lawyer sa Lottery Commission, ay sabi nila, nandito kami para sa client namin. At gusto ng kliyente namin na manatiling anonymous. Ladies and gentlemen, we have the winning ticket, but we don't have the person nor all of the background information about this winning ticket. At muli ay nagduda ng husto ang Lottery Commission. Lalo na dahil sa Iowa ay palaging inilalantad sa publiko ang pagkakakilanlan ng sino mang nanalo sa lottery. Kaya ang Lottery Commission ay parang may mali rito. Kaya hindi nila ibinigay ang premyo. The Hot Lotto jackpot claim has been... Alam nilang may kaduda-dudang nangyayari. Kaya imbes na ibigay ang pera, sinimulan nilang imbestigahan ang di umano'y nanalo na nagpadala ng mga abogado. Hanggang sa humingi na sila ng tulong sa pulis. Kaya sumali na ang pulis sa investigasyon, pero hirap din silang malaman ang totoo. Kaya tinignan nila ang CCTV footage mula sa convenience store kung saan binili ang winning lottery ticket. Sa footage ay makikita mo ang isang lalaki na naka-black hoodie. Pero hindi mo siya makilala dahil sobrang labo ng quality. Kaya inilabas ng pulisya ang footage sa publiko. At humingi sila ng tulong sa publiko para makilala kung sino ang bumili ng winning lottery ticket. Matapos ang halos 4 years na investigasyon ay boom! May nagbigay ng tip sa pulis. May nagsabi sa kanila na ang lalaki sa video ay isang kakilala nilang si Eddie. At pinaniniwalaang ang nagbigay ng tip ay ilan sa mga dating kasamahan ni Eddie sa trabaho. Hindi mo talaga siya makilala sa CCTV footage. Pero nakilala nila siya sa boses niya. Hello. Hello. Can we get hot dogs? Yes, sir. Hanggang sa boom, inaresto ng pulis si Eddie. Heto ang mugshot niya. At boom, inaresto rin nila ang kapatid niyang si Tommy na mahilig maghanap ng Bigfoot. Heto ang mugshot niya. At boom ulit, hinuli rin nila si Robert. Heto ang mugshot niya. Tinatayang sa loob ng 10 taon ay sinubukan ni na Eddie
at ng mga kagrupo niya na dayain ng lottery ng $24 million. Ito na ang pinakamalaking scam sa lottery sa kasaysayan ng US. Kaya ayon, nakulong si Tommy ng 75 days. Si Robert naman ay 6 months na house arrest dahil tumestigo siya laban sa iba. Si Eddie, ang utak ng scam, ay hinatulan ng 25 years sa kulungan. Pero sa huli ay 5 years lang siyang nakulong. Pinalaya siya ng maaga. Mukhang sulit Hindi masyado mabigat ang mga parusa nila.